Okay, good morning. So, i-share ko lang sa inyo tong video demo that we did for a client sa Nueva Vizcaya. So, kailangan kasi nila ng constant hot water or boiling water sa kanilang business establishment. Ngayon, ang ginagawa nila is yung traditional na pagsisiga ng wood para makapagpakulo sila ng tubig, which yun, medyo alanganan nga sa Clean Air Act kasi yung usok na nanggagaling sa yung pagsisiga natin nakakasira sa ozone layer and then nagko-contribute palalo sa global warming. So yun, sa video na to, we're replicating what they're currently doing or what they're using. So ang ginagamit nila is a half drum, so kalahating drum na 200 liters para mas marami kasi marami silang yun, hot water requirement, kaya medyo mahirap-hirap din pakuluin, especially if you're just doing it with regular incineration, yung sinusunog mo lang. But we're doing it with the pyrolysis stove with some slight modifications para makater nyo yung bottom or yung flat surface area ng drum. So yun, yung other clients, if you have any special requirements, we do test it out and try to do some modifications para ma-suit or ma-custom fit natin sa purpose na gagawin nyo. So as you can see, wala naman masyadong usok, although I'm pretty sure may konti dyan kasi it doesn't or hindi intended na lumagpas actually yung kahoy halfway sa loob ng reactor. Parang may na-bypass dyan ng mga limiters, but again, the requirement is pakuluin yung half na drum, so we had to fill it. But so far okay naman, hindi naman siya mausok, na fully combust pa rin naman nung 12 volt na blower. Yan, fully prepped na, aantay na lang para kumulo. So at this point, we had to fast forward and cut kasi inabot rin ng 15-20 minutes para kumulo, and twice kaming nagload ng kahoy dito. Palucci na wood lang kasi yung gamit namin dito, hindi siya masyadong dense kaya mabilis lang siya matupok. But I think with used oil, once na magload lang and then patak-patak lang ng oil yung gagawin. But again, it's the customers preferences. Maybe they don't have a lot of used oil sa area nila, kaya pure wood tayo dito. Baka pala nagtataka yung ibang mga kasama natin kung bakit sa kalahating drum sila nagpapakulo or ba't nagpapakulo yung clients natin ng tubig sa kalahating drum. Ganito po kasi yan, kapag kasi sa kaldero or bumili sila ng kaldero na malalaki, yung mga pundido, tas gagatungan lang nila nung normal na incineration na nangingitim lang po yung kaldero, tsaka yun, nasisira ka agad. While sa drum or yun, sa kalahating drum, kahit mabutas yan or pumangit na yung itsura, madali lang i-dispose kasi mura lang naman natin siya nabibili. So yun, very resourceful rin yung ating mga clients. But with the pyrolysis stove, I think mapuprolong naman yung buhay ng drum kahit manipis pa siya. Yung mga small scale na mga chicken dressing plant, yan, dyan po sila nagpapakulo sa kalahating drum din. Nilulublob nila yung manok dyan para lumambot yung balahibo, para mas madaling i-dress or tanggalin ng balahibo bago katayin or ipak as whole dress chicken at ibenta sa palengke. So yan, ito po yung sinasabi ko kanina na we had to do a second load or kinailangan naming lagyan ng second load yung pro na pyrolysis stove para mapakulo yung tubig. Medyo marami na po kasi to, 100 liters, kalahating drum na tubig. So just imagine the LPG consumption pag ganito naman karami yung pinapakuluan na tubig araw-araw.
kahoy lang yung pinanggagatong mo dito, grabe, sobrang daming magagamit compared to, if you're using it sa Perola sa stove. Tingin ko hindi naman po lumagpas yung scrap wood na nagamit dito, 3 kilos, not more than 3 kilos. Especially if you're thinking long term, like 5-10 years down the road na bumibili ka ng LPG tank. Malaking bagay na ho yun, lalo dun sa mga nagninegosyo. Kahit sa mga bahay-bahay lang actually, makalahati lang yung gastos sa LPG. Sobrang laking bagay na yun kasi maraming birthday pa yan, maraming binyag pa yan, maraming piyesta pa yan, maraming okasyon pa yan.